Nakatiwangwang na lang ang sana'y magiging dream house na ito ng content creator na ito. Kaya lang, dahil sa sugal, mukhang malaki yung chance na hindi na talaga matutuloy yung construction ng bagong bahay niya. Tinangay kasi ang worth 8 million pesos na sana'y gagamitin para sa pag-construct ng bagong bahay. Kaya lang, di umano'y itinakbo daw ito ng engineer o kaya yung construction firm na dapat sana'y gagawa ng bahay ng content creator na ito dahil sa sugal. Meron kasi akong kakilala na schoolmate din na naging close friend ng ate ko na nalulung talaga siya sa pag-iislat. And then, nagkautang-utang talaga siya, na-depressed, at ang pinakamasaklap sa lahat, uminom talaga siya ng cyanide at binawian siya ng buhay 12 years ago. Ayon sa aking pagkakaintindi, nilimas ng engineer tapos yung contractor ang 8 million pesos na sana ay pang-construct ng bahay ng content creator na ito. Tapos ang rason or ang isa sa mga rason kung bakit natangay yung 8 million ay nalulong sa sugal. So ginamit yung pondo na 8 million para ipambayad daw sa mga inutang ng engineer or yung contractor na nalulong or na-addict talaga sa pagsusugal. So ang nangyari, instead na sinabihan niya na 30% complete na daw, di umano yung bahay, tapos ang dami na na-install, yun pala, nadiskubre ng content creator na ito nang bumisita siya sa site na nakatiwangwang na pala. So, hindi na mahagilap itong engineer tsaka contractor. Tapos, wala. Pati yung any contact information, social media, pati number, ay mukhang nagpalit na ito ng profile or nagpalit na ng number. So, ang ginawa ng content creator na ito ay nag-file na ng case para makasuhan itong engineer tsaka yung mga associates niya. So, ang pagkakamali lang niya ay masyado siyang nagtiwala at number 2, yun nga, na-involve ang issue about sa pagsusugal. May paalala ang content creator na ito. Tulungan nyo kung bulungan lahat ng mga kakilala nyong nagsusugal na itigil na nila yan bago masira ang buhay nila at makapandamay pa ng iba. Para sa lahat ng mga content creators na nagpo-promote ng sugal, alam nyo na ang tama at mali. Huwag tayong magpabulag sa mga pera na ino-offer nila, lalo lang lulubog ang bansa natin dahil sa mismo kagagawan natin. Everyday nakakatanggap ako ng ganitong klaseng message na ahente daw sila, mga ganyan. Tapos nag-o-offer sila kung pwede daw na i-promote ko yung mga gaming kaemehan na sinasabi nila. Tapos payment first, di ba? Magbibigay agad daw sila ng payment, mga ganyan. Tapos masisilaw ka talaga sa mga offer kung kakagatin mo yung mga offer nila ng mga pag-games. Pero sa akin kasi, hindi ko talaga tinatanggap, hindi ko sila nire-replyan, and syempre naman, ayoko magkaroon ng community guidelines violation yung lahat ng platforms ko. So maliban sa mga gaming na yan, meron ding mga scammers din. Ayan, yung nag-o-offer sila ng too good to be true, magpa-promote daw ako ng Nike, Adidas, whatsoever. Tapos, mag-o-offer daw sila ng $3,000 per post. O, di ba? Too good to be true. Kasi alam mong scam yun. Tapos, kapag hindi mo sila pinansin, and yung mga fake profiles nila ay siguro malamang nahuli yung station nila, ayan, Facebook unavailable na. So, syempre, gagawa na naman sila ng Facebook profile at mang-i-scam na naman ng mga content creators o kaya ng mga iba pang users sa Facebook, TikTok, YouTube, mga ganyan. Kaya, unavailable na yung mga message nila. Sa aking pananaw tungkol sa mga pagsusugal or online na promotion ng mga ganyan, magkakaroon talaga ng risk. Hindi lang sa pagiging content creator mo, yung community guidelines mo, makakapag-violate ka, pwede madedemonetize ka. Secondly, kapag nag-work ka sa isang government agency or alagad ka ng gobyerno tapos nag-promote ka ng mga ganyang games, talagang medyo magkakaroon ng problema sa security of tenure mo. Kapag nagtatrabaho ka naman abroad, for sure, may mga regulations yan
na baka kakaharapin mo kapag nagpo-promote ka ng mga ganyan. So, ang daming consequences. Siguro itong mga nagpo-promote ay swerte nila, hindi sila nag-work sa gobyerno o kaya hindi sila nag-work abroad kasi pwede talagang madihado yung posisyon nila. So, paalala ko lang, in any case na mag-decide ka na kagatin mo yung mga inaalok sa'yo, make sure na hindi madedehado yung work mo, hindi madedehado yung ina-applyan mong trabaho, mga ganyan, and hindi madedehado yung social media platforms mo. So, yun muna yung isipin mo bago mo sabihin ang matamis na yes. Kasi tanggap ka ng tanggap, yun pala may kapalit. Kaya laging tandaan, isipin mo mabuti kung may consequences nga ba ang pagtanggap mo sa alok ng mga games na yan, na kahit na malaki ang offer, kapag ang kapalit naman yan ay mataterminate ka sa trabaho o masususpend ka, kaya isipin mong mabuti ulit. Sana may natutunan kayo dito sa video na ito. I hope may mga nakarelate din kasi, ayan, isipin mong mabuti ang mga desisyon sa buhay. Ayan, so follow me na lang sa Instagram account ko, The Story of Anthony. Ayan po, yung Instagram account ko. So, thank you so much for listening. Have a nice day.